Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nanay ni Moira ang maghihiganti para sa kanya. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagpakilala na nga ang bagong shareholder ng Apex na talaga namang kinagimbal ng lahat nang malaman nila ang totoong apelyido nito. Nagpakilala nga itong si Madam Chantal Dubois Retuque na talaga namang naging pamilyar kila Giselle at RJ ang apelyido. Dahil ito pala ang ina ni Moira, na buong akala nila ay patay na. Dahil sa ayun nga ang sinabi nitong si Moira sa kanila. Pinagmalaki nitong si Dubois na siya ang nanay ni Moira at nagbalik daw siya para kunin ang kung anong nawala sa anak niya, na tong si Moira. Ibinalik niya din ang nakaraan na siya talaga ang tunay na founder ng Apex, nung nakakatayo pa lang ng Apex. Nagkasagutan si Giselle at Madam Dubois. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa sobrang inis nga nitong si Giselle kay Madam Dubois, ay nag-walk out ito at sumunod naman sila RJ. Isang malaking pagkakamali nga ang nagawa nitong si Giselle dahil sa hindi niya nalaman na inapala ito ni Moira, na talaga namang nagpapahirap na naman sa kanila. Kaya naman sinisi ni Giselle ang sarili niya dahil inalaw niya si Dubois na makapasok sa Apex. Dahil malamang nga daw ay may masamang binabalak ito sa Apex at sa kanilang lahat. Pinilit ni RJ si Giselle na huwag magpaapekto sa mga nangyayari at huwag sisihin ang kanyang sarili. Dahil pare-pareho lang daw sila na naloko nitong si Madam Dubois. Dahil hindi daw nito sinabi ang buong katotohanan na talagang ang ina nga ito ni Moira. At na-threaten nga ito. Kaya naman sinabihan niya si Giselle na huwag ipakita kay Madam Dubois na apektado siya dahil parang anino lang daw iyon ni Moira. At kapag nagpa-apekto daw si Giselle dito, ay tatawa si Moira sa libingan niya. Kapag nakita daw ni Moira na natalo sila ni nanay ni Moira. Kahit patay na daw si Moira, huwag daw iparamdam ni Giselle kay Moira ang satisfaction na panalo siya. Kaya naman nalinawan si Giselle at bumalik ulit sa loob ng welcome party nila kay Miss Dubois. Dahil tama si Ubeng, sila ang nag-organize ng party na yon para kay Miss Dubois. Aawatin sana ni RJ si Giselle dahil baka magkasagutan na naman sila. Kaya tinanong ni RJ kay Giselle kung ano ang gagawin mo, ate. Sumagot naman si Giselle na gagawin ko kung ano ang deserve niya. Samantala, nag-usap si Annalyn at Doc Ray tungkol sa nasaksihan nila at nalaman nila sa bagong ka-share ng Apex. Natatakot sila sa mga bagay na maaaring mangyari sa Apex, lalo pa nga at nanay pala ito ni Moira. Naisip ni Annalyn na majority pa rin naman daw ng Apex itong si RJ, kaya hindi naman daw siguro mangyayari ang mga iniisip nila, na baka nga may masamang plano itong si Madam Dubois sa Apex at baka mabawi ito sa kanila. Pero takot pa din daw si Doc Ray, dahil kahit majority daw itong si RJ sa Apex, ay mas malaki pa din daw na share itong si Madam Dubois sa Apex. At mas magiging malaki daw ang impluwensya nito sa Apex pagdating daw sa decision making. Samantala, pagkatapos naman ng pag-uusap ni Doc Ray at Annalyn, tinawag ni RJ si Annalyn para ipakita ang picture na sinend sa kanya at ang picture na kumakalat sa social media. Picture kung saan kuha daw ni Annalyn habang inooperahan ang kontrobensyal na itong si Emerald. Nagulat si Annalyn dahil pinapakalat daw ng reporter na siya mismo ang nagkuha ng picture na yun at si Annalyn ang nagbulgar sa publiko na nasa ospital ng Apex si Emerald.
Mas lalong kinagulat nilang lahat ang video nitong si Annalyn habang inooperahan si Emerald. Nakitang-kita naman dito sa video ang mukha nitong si Annalyn, na alam naman nila na bawal mag-video sa loob ng OR dahil isa yon sa mga rules ng ospital. Tumanggi naman si Annalyn dahil wala daw talaga siyang kinalaman at alam sa mga nangyari at pagkalat ng video at picture sa OR. Naniwala naman sa kanya si RJ dahil alam naman daw nito na hindi magagawa yon ni Annalyn. Lalo pa nga at nakasalalay dito ang pangalan ng Apex. Sinabi ni RJ na sinisira daw ng reporter ang pangalan ni Annalyn. Kaya kinakailangan daw nila na malaman kung sino ang may kagagawan kung bakit kumalat ang pictures at bakit sinisiraan nito si Annalyn. Samantala, pinagpatuloy naman ni Giselle ang pa-welcome party nila dito kay Madame Dubois. May hinandang plano si Giselle kay Madame Dubois na talaga namang mapapahiya ito. Nagsalita si Giselle sa stage. Nagpatulong siya sa lahat na i-welcome back si Madame Chantal as a shareholder ng Apex. Sinabi ni Giselle na I hope and anticipation due to the old age. Kaya naman pinagtawanan ito ng mga tao at bisita sa paligid nila. Hindi naman nakaganti si Madame Dubois dito kay Giselle dahil pinipigil niya ang kanyang sarili. Kaya naman pagkatapos ni Giselle ay bumulong ang sekretary nitong si Madame Dubois sa kanya. Sinulsulan niya ito na hindi pwede ang ginawa ni Giselle kay Madame Dubois dahil walang pwedeng gumawa kay Madame Chantal ng gaanong pamamahiya lalo na sa maraming tao. Pero kinontra naman yon ni Madame Dubois. Dahil hindi daw siya gagawa ng eksena ng ganun, lalo pa nga at sa welcome party sa kanya. Kaya naman napatanong sa kanya ang sekretary niya kung ano na ang plano ni Madame Dubois sa Apex at sa pamilyang Tanyag. Dahil nga sa pinalampas nito ang pamamahiya sa kanya ni Giselle. Dito nga ay magpapatuloy itong si Zoe dito sa welcome party. Pupunta siya dito sa welcome party nitong si Madame Dubois. Sasamahan siya ni Joy para makita na at masaksihan nitong si Zoe ang pag-aaway at pagtatalo nitong si Madame Dubois at itong si Giselle. Ano kaya ang masamang plano ni Madame Dubois? Hahayaan kaya ni Zoe na pabagsakin ni Madame Dubois ang Apex na inaasam-asam niyang manahin? Magpapakilala kaya si Zoe sa lola niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. Got you!